Magandang araw kapamilya. Welcome to my podcast, Wika ng Pilipinas. Ako ang inyong host, Carlo Laureño. At ngayon tatalakayin natin ang iba't ibang uri ng lingwahe at dialekto na ginagamit dito sa Pilipinas. Paano nga ba nag-evolve ang Philippine pop culture sa pamamagitan ng dialekto at wika sa Pilipinas? Narito kung paano ito nangyari. Una ay ang pagkakaroon ng regional na wika, sapagkat ang Pilipinas ay may mahigit 180 na wika at dialekto na nagbibigay ng pagkakaiba sa mga rehiyon. Pangalawa ay ang pagkakaroon ng mga lokal na kanta at musika. Ang mga lokal na kanta at musika ay syempre na-impluwensyahan tayo sa Philippine pop culture. Ang mga kanta tulad ng Dahil Sa'yo, kay Leopoldo Silos at Anak ni Freddy Aguilar. Pangatlo ay ang pagkakaroon ng mga pelikula at teleserye, sapagkat ang mga pelikula at teleserye sa Pilipinas ay nagkakaroon ng malaking impluwensya sa Philippine pop culture. Ang mga pelikula tulad ng Himala ni Esmael Bernal at Maynila sa mga kuko ni Liwanag ay nagiging kasiko sa Philippine pop culture. At ang panghuli ay ang pagkakaroon ng mga bagong teknolohiya na nagbibigay ng pagkakataon sa mga Pilipino na makipag-ugnayan sa iba't ibang kultura at mga ideya. Ang mga bagong teknolohiya tulad ng internet, social media at streaming platforms ay nagkakaroon ng malaking impluwensya sa Philippine pop culture. Sa pamamagitan nito ay madali tayong makikipagkomunikasyon at madali tayong magkaintindihan sa pamamagitan lamang ng paggamit ng teknolohiya. Alam nyo ba na ang Pilipinas ay may mahigit na 180 language and dialect na ginagamit dito sa Pilipinas? Sapagkat bukod sa mga wika, ang Pilipinas ay meron ding dialekto. Dialekto na ang mga lokal na mga wika, halimbawa na lang ay ang Tagalog, na kung saan kadlas natin ginagamit. May mga dialekto din nasa Batangas, Laguna, Quezon, and dito din sa Bicol. For example na lang yung ginagamit ko, Rinconada dialect. So, alam nyo ba na ang dialekto or lingwahe ay nakakatulong sa pagkakilanlan ng mga Pilipino, pagkakaintindihan sa pakikipagkomunikasyon. Kaya ating pagyamanin ang ating wikang Filipino or kung ano man ang ginagamit natin sa ngayon. Salamat sa pagtutok sa ating wika ng Pilipinas. Abangan sa mga susunod na episode kung saan tatalakayin natin ang mga dialekto at lingwahe na sa relihiyon ng ating Pilipinas. First, tatalakayin muna natin ano nga ba ang dialekto. So, ang dialekto is, sabi ng mga eksperto, ang dialekto ay isang lokal na version ng isang wika. Ito ay may kanya-kanyang kultura, kasaysayan at mga katangian. Dahil ang dialekto ay may iba't ibang klase. Bigyan natin ng example, kunyari dito sa Bicol region, may iba't ibang dialekto na ginagamit. Lalo na dito sa aking kultura. Ang ginagamit namin is Rinconada dialect. Sa iba naman, sa Albay, Albayano, sa Bicol, or Bicolnon. Yun ang example ng dialekto dito lang sa Bicol region. Pero, may iba't ibang uri pa ng mga dialekto. Cebuano, Ilocano, Bisaya, at iba pa. Narito ang iba't ibang uri ng dialekto. Magbibigay ako ng example. Sa Tagalog is, kamusta ka? And then, kapag pumunta ka sa Cebu, or ang sasabihin ng mga Cebuano is, kamusta ka? Diba? Parang Tagalog lang naman. May mga pagkakaparehas lang naman. And, punta naman tayo sa Ilocos. Ang mga Ilocano, ang tawag sa kamusta ka is, kamusta ka ako? Sa dito naman sa Bicol, Rinconada area, kapag sinabi mong kamusta ka, ang tawag dun sa amin or sa akin kasi Bicol na naman ako,
naninirahan ako dito sa Rinconada area, ang tawag namin sa kamusta ka is, kamusta ika? O, di ba? Napaka-unique ng mga sounds, ng mga ginagamit nating dialect. Kaya, ayun,